Sumainyo ang kapayapaan, kay buti na Ama, kay dakila niya. Sinong nagtatakda ng buhay ng tao? Sinong bumabawi at sinong nagbibigay buhay upang isilang sa mundo? Lahat ng tao ay ayaw mamatay, ayaw magkasakit ni mahirapan. Subalit ang Ama man ayaw magdusa ang kanyang mga anak. Kaya't kung kilala lamang at tuwirang siya'y kamtan, ay makakantang tuwiran, lubos-lubos ang magiging pangunawa at kasiyahan. Pagarian kayo. Kung magbibilang tao kang katwiran, naglingkod ka na sa umaga, lalo't pagod ka at puyat ka, sasabihin mo, hindi na ako maglilingkod sa gabi. Subalit, hindi nga katwiran ng tao ang naghahari sa iyo kapag may misyon ka. Kaya't hindi ang tao na bilang pagkatao mo ang susundin mo, kundi ang atas at panawagan sa iyo. Mga minamahal, sino pa nga kaya ang maglilingkod kung sa kabila ng iyong mga ginagawa? Ang mga taong di makaunawa sa iyo ay magdaramdam, magagalit pa. Mayroon pa po ba? Ngunit salamat sa Ama, purihin, purihin, purihin siya sa mga anak niyang totoo tapat sa Kanya, hindi dumaranas ng maguluhan, mabulusok at pagdaramdam ay wala kanino man. Di bagat kay sarap ng patag ang loob? Di ba't kay saya ng panatag ang isip? Di ba't kay galak ng amang tinanggap? At tunay na liwanag ang sayo'y nanahan. Sapagkat kung papaano nga ang ama'y buhay, tunay ngang siya'y buhay na buhay. Buhay nga ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, pagarian kayong ganap. Masaya po ba ang buhay? Sadyang napakahirap maunawaan ng tao ang salitang iniluluwal, binabahagi ng Espiritu sa katauhan ng mga ginagamit. At ang nakakaunawa lamang, yung may mga pandama. Nagmimithi po ba kayong makaunawa sa lahat ng mga salitang binabahagi? Mapalad ang nagmimithi. Sapagkat maging ang mga ginagamit, kung hindi magmimithing makaunawa, walang magbabatang maglingkod. Kaya't may nakababatang maglingkod na unawaan ang salitang banal, nakakadama sa kalooban ng Ama, pinagsusumakitan at pinagsusumikapang maunawaan ang lahat. Wala naman tanggulan ang mga totoong anak ng Ama at matwid ang ginagawa, kundi siya, di baga? Wala namang masasandigang tapat at totoo maliban siya, di baga? Kaya purihin, purihin, purihin ang Ama,
sa mga nakinabang sa dakong ito. At nawa ay patuloy pang makinabang kayo. Kung papaano nakinabang ang mga naglilingkod sa inyo, kaya lang nakapaglilingkod sa inyo. Sapagkat kung walang pakinabang at walang nakamtan, walang maglilingkod sa tao. Buhay ba ang Ama? Kung ang maiwasan lang ng tao, yung lipat-lipat na salita, yung kwento-kwento, na walang katuturan, walang kabuluhan, at kung batid na makasisira ay hindi nabibigkasin, hindi nasasabihin. Kung batid na makasasama ay hindi nasasabihin, hindi nabibanggitin. Wala dapat hidwaan, ano? Ngunit ang ugali nga ng tao ito, parang masaya pa. Kapag ang kapwa nila ay nagkagulo. Sino ba ang may taglay sa ganong ugali? Kumisa naman ang ugali ng tao kapag nasaktan para lang maibuga yung sakit ba ng loob niya. Magbububura, parang bura ng lapis. Yung banggawa ng ngawa, hindi na alam kumisa ng sinasabi. Subalit kung ang tao ay marunong lamang magtimpi at umunawa, walang gulo, di baga? At yan ang tinuturo ng Ama. Yan ang binabahagi ng Kristo at yan ang gusto ng Espiritu ng Ama upang ang kapayapaan ang maghari kaninuman, upang ang lakas at pagtitiwala ay kamti ng sinuman, upang ang maunawaing isip ay makamta ng lahat. Buhay ba ang Ama? Kaya't kapag ikay lingkod na, lilimiin mo na yung gagawin mo, lilimiin mo na yung sasabihin mo, tatantuin mo na rin ang tutunguhan mo. Kaya hindi ka maunawaan ng marami. Ang makakaunawa lang sa'yo, yung nagmimiting magpakabanal. Nagmimithi baga kayong magpakabanal? Hindi. Mahirap sumagot, ano? Subalit alam niyo po ba, napakasarap magmithing magpakabanal. At kapag lahat ng kapwa mo'y gayon ang layunin, ang saya-saya nyo. Payapa kayo. Kaya't pag-aralan ninyo, kapag halimbawa kapwa kayong malalakas ang espiritu sa kabanalan, kayo'y sama-sama, ang saya ninyo. Wala na kayong iniisip, kundi ang pakinggan ng sinasabi ng Panginoon ninyong tinatawag. Kaya naman, sa tuwin ay handa kang makinig. Ngunit kapag wala ka na, ayaw mo nang pinakikinggan nyo kasi, ano yan na naman yan? Di ko naman naintindihan. Kaya't kung ganun lahat ang tao, di na mangungusap ang Diyos. Hindi na mangungusap ang Espiritu ng Ama. Ngunit dahil mapagbata ang Ama at nang dahil gusto niya ang mga anak niya ay maging lubos sa Kanya, patuloy na nagbabata ang Espiritu at ang mga dinadaluyan at binabaginan patuloy na kapagbabata rin ayon sa kalooban ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung ikay nasa pagkatao, naglingkod na ako, makauwi na nga. Ngunit kapag ikay nasa Espiritu, ang damdamin at isip mo, nagpupuyos, nag-uumalab, na tumugon ka pa, sapagkat alam mo, ang Ama mo ay nasisiyahan sa mabubuting ginagawa mo. Ngunit kapag 80% pagkatao, 20% espiritu, madaling-madali ka. Gusto mo'y umuwi na. Sapagkat tapos na istorya. Nakapaglingkod ka na, sapat na yaon, eka. Magpasalamat kayo kung patuloy niyong minimiting maglingkod. Sapagkat hindi naman tao pinaglilingkuran nyo. Kapag ang kabanalan ang ginagampanan nyo,
At hindi tao ang nasisiyahan sa ginagawa nyo, kundi mismo ang amang bumuhay sa inyo. Kaya't masarap mang matulog para sa iyo. Sa palagay mo'y masarap mang matulog. Ang mimithiin mo'y ang maramdaman mong mas masarap na paglingkuran mo ang ama mo. Sapagkat mas iba ang dinudulot niyang lakas kaysa itinulog mo na hindi ka man tumulog, pinaglingkuran mo siya, inaliw at pinalakas ka niya. Buhay ba nga, ma? Kaya magalak, magpuri ang nagsusumakit at nagsusumikap na patuloy na maglingkod. Patuloy niyong mararamdaman ang pagkilos ng Ama. At ang mga ginagamit, walang oras silang pwedeng sabihin. Pag nasa pagkatao nila, sinabi, 8:00 alis tayo. Subalit kapag ginamit ka, ang 8:00 mo'y maaring mas nauna o maaring mas mahuli. Gayon ang dibatid ng tao. Subalit yung mga puspos at katulad niyang may pandama, naunawaan lahat yun. Ngunit kapag nasa pagkatao ka, nang dahil kausap mo'y pagkatao rin, bagamat dinadaluyan at ginagamit, maghagalit ka sa kanya. Sabi mo 8:00 hanggang ngayon hindi pa tayo maalis. Sapagkat di niya naunawaan yung ginagampanan ng isang naglilingkod. Kaya't kapag naging tao at bilang taong ugali ang naghihintay na pagkatao, matatangay sa ugaling tao, kaya't walang mapipili ang Ama. Lahat aburido. Buhay ba, Ama? Kapag nagalit ang asal tao o galing tao sa naghahari Espiritu Santo, nawala ang pagkabanal na mithiin, na naig ang pagkataong layunin. Sigurado, maglalaban na, maghihidwaan na, magkakagalit na. Anong unang pagkakagalitan? Gumayak ako ng maaga. Pagkatapos hanggang ngayon, di pa tayo nakakaalis. Kala ko bang maaga? At kung ano-ano nang sasabihin sa'yo. Hindi ka pa naman Diyos. At hindi ka pa naman banal. Nasa lupa ka pa. Kapag pinanaig mo ang pagkatao, hindi kaya kayo'y magsagpangan? Ngunit purihin ang Ama. May Espiritu siyang binibigay sa tao para yaon ang magtimpi at maunawa niyang asal tao at kumisal asal hayop. Buhay ba nga, Ma? Ilan lamang sa halimbawa na dapat tantuin. Ang ugali ng tao'y ugaling manisi. Subalit ang ugali ng Ama, sino ka mga anak niya, nagkamali ka, hindi pagdakay sinisisi ka. Inuugat niya at inaalam niya kung marapat kanyang sisihin. Sumpain at parusahan. Ngunit pasubali hindi pagdaka, hindi siya manunumpa, magpaparusa at maninisi. Kundi habang ikaw ay binibigyan niyang pagkakataon, makita mo nawa kung paano kanya hinahango at nais magbago nang dahil mahal na mahal ka, ayaw niyang ikay sa tuwin ay asal tao, kundi maging asal mo'y mula sa kanyang espiritu. Buhay ba nga, Ma? Ano pa ang ugali ng tao? Walang pagtitimpi. Kung walang pagtitimpi, sinabi ngayon, hindi sasabihin. Pag dumatalang kadaldalan, nabigkas din. Yaon ang pinapatay ng Ama. Yaon ang inaalis ng Ama sa ugaling tao sapagkat sa ugaling ito'y marami ang nagkakagulo. Ngunit sino kayang susunod at makakatalima? Yaong tuwirang may takot
sa Kanya. Kaya kung minsan titingnan mo ang isang tao, parang wala siyang pangunawa, parang hindi siya makaunawa, subalit mas maunawain pa pala sa taong alam lahat ang kabanalan. Sapagkat kung minsan ang taong walang karunungan sa kabanalan, mas mainam pa ang kanyang kababaan. Ayaw niyang manirang puri, ayaw niyang magkasira, ngunit itong may kalooban na naghahari Ama. Hindi naalala kung minsan ang makasakit ng damdamin ng kapwa niya. Kaya't saan ngayon ang Ama? Kanino siya? Hindi bagat sa mga anak niyang nasusuri niyang puso nila ay tapat ang layunin, totoo ang hangarin, siya ay kanyang hinahanap na lubos bilang Ama at siya'y anak. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Mahirap paglingkuran ng tao. Lalo't sa kabanalan ito. Ngunit mapapalad at magsigalak ang nakakaunawa sa dulot ng Ama. Pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. At ang buhay na patotoo kung papaano ang dinadaluyan at nilulukuban ng Espiritu ay matapang sa oras na ginagamit siya. Yaw hindi siya, kundi ang naghari sa Kanya. Pinatatapang ng katotohanan, pinatitibay ng katotohanan, pinatatatag ng katotohanan, sapagkat batid ang katotohanan. Yaon ay ang mga anak ng Amang sa Kanya'y kumilalat, nakatanggap na tuwiran. Kaya't mga galak ang sa Kanya'y matapat. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Alam niyo po, kung kailan malapit nang lumabas tsaka nakakaantok ano. Kung pakikinggan ko po yung mata ko, ipipikit ko na eh. Gusto ko nang matulog sapagkat dalawang magkasunod biyahe. Pagkatapos ng gawain, nag-Facebook muna upang kahit konti lang, kahit panalangin masunod yung dinadatal. Kaya't pinost kay Arlene, ikaw na ang mag-aayos na kung saan ang koma, kung saan ang ganito. Basta ayusin mo na para may mabasa dahil bukas hindi makapagtatala. Naganap nga po. Hindi nga nakapagtala sapagkat hindi nakauwi. At hindi rin nakapagtala kanina sapagkat hindi rin maaga nakauwi. Hindi nakauwi ng gabi. Ganyan po magplano ang Ama. May nakahanda siya. Kaya't ikaw na anak niya, kung totoo ka sa Kanya, hinahanda ang buhay mo. Inaayos niya. At laging may paalala siya sa tuwina. Buhay ba ang Ama? Kaya sino ang anak niyang sa Kanya'y nagtiwala, naniwala at tumanggap na hindi naayos ang isip? Nakaunawa, pumayapa, na mayapa man, payapa pa rin hanggang kabilang buhay. Buhay ba ang Ama? Sa palagay nyo, mga minamahal, kung sa pagod ng biyahe, puyat, anong lakas para gawin yung naganap kanina?
sa makatwid, sa amang lakas, sa amang kapangyarihan para tuparin ang mabuti at makaganap sa kabutihan, at ang makikinabang sa kanya'y naghahanap. Huwag ba nga ma? Kaya, di ba masaya? Sadyang napakasaya. Kaya't ng panahon ng Kristo, ang daming pagsubok na ginawa ng tao. Gayon din ngayon sa panahon ng Espiritu, maraming pagsubok ang ginagawa ng kapwa-tao sa kapwa-tao. Kaya't kung matatangay ang tao sa kapwa-tao, yaong mga rurupok na naglilingkod, tibag, wasak. Ngunit ang amang nagpapatatag sa mga nakikipagtotoong anak. Buhay ba nga ma? Katulad ng panahon na pahapyaw lamang na ibabahagi sa inyo mula kay Mateo. Umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman namin kayo tapat at itinuturo ninyo ang buong katotohanan, ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao." Tingnan nyo kagagaling ng tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa mga tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na magbuwis si Cesar sa Cesar o hindi? Yan ang tao. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, "Kayong mga mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis." At siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" Tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." Namangha sila nang marinig ito at sila'y umalis. Sapagkat tinitingnan nila kung ano sasabihin, kung lalaban ba sa daigdig o papanig ba o magkakamali ng desisyon. Subalit dahil matwid ang kanilang sinusubukan, pinakita ang katotohanan, iba ang sa lupa at iba ang sa Ama. Kaya't ang kay Cesar ay kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. At yan ang magaganap sa mundong ito. Ang para sa lupa ay para sa lupa, ngunit ang para sa Ama ay para sa Ama. Kaya't anuman ang gawin ng taong pagsusuri, kung gawa nila'y mali, walang makikitang tama. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Subalit kahabag-habag, ang mga nagmamagaling nagmamapuri, ngunit sa pananaw ng Ama, walang kwenta gawa nila. Daratalang takda, pakikita niyang totoo. Iba ang tama, iba ang mali, ang gawa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya't yurakan ka man ng kapwa mo ngayon. Kapag kinalinga ka ng Ama at pinagtanggol ka na, mapapatotohanang totoo ang salita mo. Tapat ka sa kapwa mo. Pagpalain kayo. Kung maliwanag ang mayuulat at di literal na yahayag, mararagdagan pa ang sa inyo natutunan kung kayo ay maghahanap at patuloy na tatanggap. Sapagkat pawang katotohanan, mapalad ang nagpapakababa kaysa nagmamataas
nagmamapurit, nagmamagaling sa kapwa, ngunit sa Ama, hamak ka sa kanyang pananaw. Ika'y anak niyang mapagpaimbabaw. Kaya magalak ang magiging makatotohanan at nagpapakatotoo. Ama ang tanggulan ng bawat isa. Pagpalain kayo, mga mahal, tandaan ninyo, walang ibang Diyos maliban ang Diyos Ama. At walang maglilingkod ng walang bayad maliban siya. Kaya't maging ang mga naglilingkod na totoo at tapat, ang kaloob niya ay walang bayad, ngunit ang Ama ang nagbibigay paraan sa lahat. Pagpalain kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung minsan ang ginagawa ng tao, batin niya'y tama, ngunit sa Ama, kilala ang tama at totoo ang gawa. Ang may pag-ibig na totoo sa puso o ang nagkukunwari para mapakitang may pagmamahal. Pagharian kayo, mga mahal, kaya magalak, magpuri ang tunay na nagmamahal sa kanilang kapwa. Ama na kalirip, siya ang gaganti at magbibigay gantimpala. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Salamat, salamat, salamat sa Ama. Kagala ka ng magulang na kapag yung anak niya ay dating nasa ligaw ng landas, lahat sa lansangan na halos nakatira, at kung ano-anong ginagawang pansanlibutan, at pagkatapos ay nagbago, kay saya-saya niya, di ba? Eh kung ikaw na magulang dito sa lupa, tuwan-tuwa, ano pa kaya ang Ama mo sa langit na ika'y nasisilayan? Di ba't masigit siyang galak na galak? Kaya kapag nag-usap-usap ang mga magulang at yung mga anak nilang napag-usapan, siyang-siyang mga magulang ng mga anak nila kay buti ng ugali at halos mamatay sa lumbay ang mga magulang ng gawa ng mga anak nila. Lisya. Di bagat gayon din ang Ama? Na halos bawian ka niya ng buhay para lang magbago ka at ilisya ka niya sa masama. Kaya mapapalad, yung bago pumanaw ay nagbalik loob at nakilala siya at tinanggap. Ngunit di naman maunawa nito ng marami. Sapagkat di nila pangarap magbalik loob. Sapagkat mas masarap ang salapi kaysa Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo.
aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Ang mga lingkod na tapat, walang pangarap kundi patuloy na mapagkalak ang kapwa. Walang pinapangarap kundi tulad mo. Kung pwede lang ibigay na pagdakay, tumakbo ka na, ibibigay. Subalit, ang mga lingkod, kung papaano'y dumudulog kayo, nakikiusap lang din naman sa Ama para pagbigyan kayo. Kaya kung magsasawa, wala nang maglilingkod. Sapagkat hindi kayo kaano-ano, pinaninikluhod kayo. Hindi kayo kaano-ano, pinagsasakripisyo kayo. Hindi kayo kaano-ano, pinaghihirap kayo. Sa pakikitungo sa Ama. Batid nyo baga kung anong sakripisyong dinudulot sa inyo? Kung paano kayo ipanambitan at idulog na kayo'y magsigaling, kayo ay magsipagbago at kayo ay paunlarin ng buhay. Sapagkat ang mga lingkod na totoo, masaya kapag ang kapwa nila'y umaasenso. Masaya kapag ang kapwa nila'y malalakas, malulusog, masisigla, may galak. Masaya kapag sila'y nakikitang maligaya. Gayon ang Ama. At yan ang mga tapat na lingkod niya. Sapagkat hindi na iniisip ang sarili. Wala nang puwang ang pag-iisip sa sarili. Ang Espiritu nang naghahari, kaya mabuti at pawang kabutihan ang laman ng puso't isipan. Kaya't yaong mga hindi nakakaunawa, pinagtatawanan, hinahamak. Ngunit mapapalad ang mga pinagtawanan at hinamak sa mabubuting gawa. Wala namang tunay na nakababatid kung anong ginagawa ng tao sa lupa maliban siya. Wala. Maliban ang Ama, ang tunay na nakatatarok at nakababatid ng gawa ng tao sa lupa. Paano kung matapang ka magsalita sa iyong kapwa? At pagkatapos, ibinalik sa iyo ng Ama ang ginawa mo. At ang tao namang may takot sa Ama, kahit anong nakita, kahit ano ang ginawa ng kapwa, sarado bibig niya. Hindi daldal ng daldal, kwento ng kwento. Sapagkat sinasalang-alang din ang Ama, hindi ang sarili. Kaya't kung lahat ng tao ay totoong may takot sa Ama, bawat sasabihin, iisipin, lilimiin, at maghahangad na maakay mo ang kapwa mo sa landas mong tinatahak na matuwid, sapagkat ang nais mo, hindi lang ikaw ang maligtas, maging sila man. At yan ang Kristo, yan ang Ama, yan ang Espiritu na sumasa inyo kung bakit may pagdiriwang nagaganapin kayo. Sapagkat kung hindi, walang taong magbabata, walang makababata sa gawa ng kapwa, tao nila. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya naman, maliwanag na sinasabi sa inyong lahat ng mga pasyente, ito'y sinasambit lamang alang-alang kay Constancia, sapagkat di nyo pa nawawawa ang lahat at di nyo pa nawawawa ang ganap. Kaya tanong sinasambit sa inyo, sulong magpasuri ka. May binawalan ba sa inyong magpasuri? At mayroon namang
Pinagsasabihang magtibay ka, manalig ka. At may pinagsasabihan namang manalig ka na lang. Wala na ako ibibigay sa'yo. Manalangin ka. May pinagsasabihan namang ilang taong ka na bang uminom ng gamot? Kung hindi na tumatalab, pasuri ka uli. Baka may maibigay sa'yo, yun ang kalapat. Kung ayaw mo dito, na magtibay. May sinasabihan namang, hindi pa kita pwedeng hatulan. Ngayon ka lang dumating, wala ka pang pandabat, pang unawa. Ipapahamak mo lang si Kunching. Kapag may binigay sa'yo at hindi ka gumaling, sasabi mo, inatuloy ganito. Bakit? May maglilingkod ba sa inyo? Kung ganang pagkatao. Kung matalino kayo, may talinong dibatid nyo na taglay ang aking espiritu. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal ko. Mahal na mahal ko kayo. Hanggang saan ang tapang ng tao? Ang galing niya at pera niya. Paano kung mapanlait ka ng kapwa mo? Dahil may kakayahan ka? Paano kung mawala ito? At matulad ka sa wala, na gustong kumilos ay wala na magawa. Masakit kaya sa'yo? Dapat lang masaktan ka. Kung yaw ng ginawa mo, gaganti ito ng Ama sa'yo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ngunit tandaan ninyo, ang mabuti ang ginawa, igaganti, mabuti pawa. Kaya't maghintay ng gantimpala ang mabubuti na bubuhayin pa ng Ama upang kamtin nila ang kasiya at kagalakan sa pakikipagtotoo nila. Tandaan ninyo ang aking tuturan, hambing lamang sa gulong ng buhay, ang buhay ng tao. Nasa ilalim ka ngayon, sa susunod ikay, nasa ibabaw. Nasa ibabaw ka ngayon, sa susunod ikay, nasa ilalim. Ang pinakamahalaga, walang konsensyang susuritin ka dahil mabuti ang ginawa mo at wala kang pinipinsalang kapwa-tao. Wala kang hinahamak at nilalait at lalo tigit, wala kang inaagawa ng karapatan. Wala kang binabawian ng kabuhayan dahil hindi makabayad, dinaig mo pang pinatay. Anong naitulong mo sa kapwa mo? Kung binatak mo rin ang itinulong mo. Sa karampot na halaga, masigit ang kapalit. Kaya't mapapalad ang mapagpakumbaba at sa kapwa ay nakakadama, nakakaunawa. Pagmamahal nila, Ama ang gagantimpala. Mahal na mahal ko kayo. Sino nga si Constancia para pagtiwalaan? Subalit, kung hindi ahayag ang katotohanan, paano mababatid sa lupa? Kaya't ang naghahanap ay maitutuwid. Ang tumanggap ay magkakamit ng marapat. Sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kung magdadamayan lamang, magtutulungan ang lahat na tunay na may pagmamahal kay saya ng buhay. Maligaya
na tumatawa mula sa puso nila ang nadarama. Kaya't ang may katapatan, mararamdaman ang may mahal, na mahal siyang tuwiran. Sumainyong paghahari, mula ulonggan talampakan, manamnam niyong lubos, at mawawaan ang aking tinuran. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ay buti ng Ama kay dakila niya. Tunay nga po, minsan nagtanong ako. Kasi mula po nung nagputi ako, ayoko nang nagkukutext ng may kulay. Sabi ko, Panginoon, masama po ba yung may kulay ang kuko? Hindi. Ang masama, may timang budhi mo. Subalit kaya, hindi ka lamang pwedeng magpahaba anak ng kuko. Kapag nagbendisyon ka, baka napamali ng tama, tumarak sa balat nila, masaktan pa. Sa halip na natuwa, baka murahin ka. Ang daming tatanggalin ka sa sarili mo. Aalisin ka sa sarili mo. Kung sa dating gusto mo ang mga kuko mo, mahahaba. Dahil sa paglilingkod mo, puputulin mo ito. Nasuri ba yan ang kapwa mo, taong hindi totoo sa'yo at di katanggap? Na yung sinakripisyo mo? Ang dating nakaaliw sa tingin mo, aganda ng mga kuko ko, parang hugis kandila daliri ko. Inalis mo yun. Hindi. Yung ayaw sa'yo, hahanapan ka pa ng mali. At yan ang tao. Hindi nakikita ang sinasakripisyo ng kapwa-tao na ayaw niya. Sapagkat walang damdamin siyang tanggapin siya. Subalit, kahit nakawalang hiya ng ginagawa, basta't mahal niya, tanggap pa rin niya. Yan ang tao. Kaya't iniiba ng Ama ang binibigay niyang pagmamahal. Yaong walang kasakit-sakit at di magpapasakit ng kapwa sapagkat totoo. Kaya't kung mahal mong totoo ang kapwa mo, gagawin mo ang tama pati sa mga minamahal niya. Hindi lamang sa nagmamahal at minamahal, kundi sa mga minamahal. Mahal mo ang kapatid mo, mahalin mo asawa at mga anak niya. Mahal mo ang apo mo, pati ang magulang niya ay mahalin mo. Hindi yung apo mo lang ang mahal mo at manugang ay ayaw mo. Yan ang tao, ugaling tao. Subalit sa Ama, nakakaaliw sa iyo ang apo mo, pati manugang mo ay mahalin mo. Sapagkat kung wala ang manugang mong babae, paano ilalabas yan? Ngunit ibang tao, wala akong pakialam sa manugang ko. Basta ang mahal ko'y apo ko lang at anak ko. Kaya, huwag magtaka kung nahihirapan ang damdamin ng mga ganong uring tao. Wala silang kaligayang mararamdaman, sapagkat hindi sila totoo. At yan ang Ama. Ayaw niya ang gayong makasarili. Ang nais niya, kung wala ang manugang mo, wala kang apo, natatangi mo. At kung wala ang manugang mo, kahit anak mo'y kung saan pa, eh di niya may bibigay ang anak na apo mo. Buhay ba ang Ama? Isang halimbawa lamang ang sinambit kung papaano totoo ang tao'y dapat umibig ng totoo at di hindi totoo. Kaya't ang mga nagmamahal sa mga apo lamang, ngunit manugang ay ayaw,
hindi ka papasa sa Ama. Kahit gaano pa kabuting minahal mo apo mo, doon ka sa impyerno. Sapagkat di mo narinig ang salita niya. Ibigin mo ang kahit na sino. Naunawaan ba ito? Kaya't ang mga magulang na totoo, tapat na nagmamahal sa kanilang mga anak, ang mahal ng kanilang mga anak, mamahalin din nila. Hindi sila pang magiging daan para magkagalit-galit sila. Kasakiman yan. Sakim ang pagmamahal. Kaya't gagawa ka ng paraan para maghidwaan. Subalit ang totoong nagmamahal at nagmamahalan, kung may siraan, aalisin, upang mabuo ang magandang samahan. Pagpalain kayo. Mahal na mahal ko kayo. Kaya kay saya ng buhay at kay palad ng pamilya mula sa magulang, biyanan, anak, asawa, mga bayaw, binilas, hipag, pamangkin, hanggang kapwa-puhan, magkaisa't nagmamahalan. Yun ang totoong pagmamahal. Hindi yung kung sino lang nakapagbibigay siyang mahal. Ang walang naibibigay ay walang pakialam. Hindi yung mabait lang ang minamahal. Ang nagkakamali, minawalang hiya ka lang yan. Pabayaan mo nang mamatay. Yan ang binubuhay ng Espiritu Santo, ang tamang pagmamahalan at tamang pagsasamahan, ang tamang bigayan at tamang pagkakaunawaan. Kaya't kung lahat ng tao na sa Ama na pundasyon, ang isip at damdamin nila ay siya, buklod-buklod ang lahat. Walang wasak, walang warak, kundi buo silang ganap. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, may mga tao naman para lamang di mapahiya at nababalitang may salapi. Kung kailan walang magawa, tsaka nagdudumali. Kilala lahat ng Ama ang tao. Kaya mo bang ibigay sa kapatid mo para lang matubos ang buhay, ari-arian mo? Kung wala kang pusong tapat at may pag-ibig, di mo magagawa. Ngunit kung may pag-ibig, nailalagak mo ito ng walang pait. At walang gagawa niyan kung isip, damdamin ay tao. Kaya't binabahagi ang Espiritu upang ang mahirap din ng tao ay magawa ng Espiritu nasa katauhan ng tao. Upang mapatotohanan, sumasayo ang Ama mo. Sa ginagawa mo'y nakikilala ang kabutihan niya. Sa nagawa mo'y nakilala siya. At sa mga gagawin mo pa, natatanyag ang totoo niyang pagmamahal. Sapagkat sa ginawa mo, natutong magmahal ang kapwa mo. Dahil sa ginagawa mo, nabuhay ang pagmamahal ng kapwa mo. Dahil sa nagawa mo, ang pagmamahal ang nabuo sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo.
Sino baga ang may-ari ng buhay? Magpumiglas man kayong lahat, Ama pa rin ang bumubuhay. Subalit ang sa Kanya'y totoo at tapat. Itinuturo ang marapat. Kaya't kung lahat sa Kanya'y tatanggap, walang napapahamak. Kaya't may kapahamakan at napahamak. Tao ang lumisya, hindi ang Ama ang lumayo. Kaya't huwag sabihin ng tao, walang Diyos. Sapagkat sa lahat ng sandali, ang may buhay na tutupad at mararamdaman ng totoong anak niya at makakamtan ng mga anak niyang nagpapakatotoo sa Kanya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Hindi baling lahat ng tao pananaw sa inyo'y malit, sira-sira kayo. Kung pamilya'y buo kayo at masaya't maligayang nagkakaisa, makakaligaya pa rin sa magulang. Kahit ito'y pumanaw na, masayang nagmamasid sa mga naiwan. Ano pa kaya ang buhay? Kung nasisilayang masaya ang pamilya, di bagat masigit ang ligaya? O mga mahal, kung tunay na nagmamahal ang sinuman, hindi magpapasakit at magbibigay pait. Kaya nga't, ang tunay na nagmamahal, nagpapadama, gumagawa, hindi sa salita. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas sa tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw magpakailan paman o taong kanyang mga minamahal. Halina kayo, kayo'y magnilay, maghulay sa aking tinuran. Di ganang kayang pag-aralan ng tao sa inyong harapan, kundi ako ang siyang nagsisilid, nagbibigay upang masambit, upang sa inyo ay maiulat, mailahad na ganap. Halina kayo mga minamahal, magnilay at maghulay. Maghulay kayong ganap sa diwa niyong taglay. Sino ang may-ari ng buhay na sa inyo'y nakamtan? Kaya't kung siya ay nasa inyo, di bagat maligaya kayo, hindi lamang sa mga bagay, kundi sa puso nyo, sa kapwa nyo'y nasisiyahan na totoo. Kapag maligaya sila't masaya, di ang kayo'y nagagalit pa. Kapag nakitang maligaya sila, ayan ang ugaling tao, naiinggit sa kapwa-tao. Ang Ama ay di gayon tao, kaya't ang nais niya'y mabuklod kayo.
ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramanyahanam, nekaramanyahanam, nekaramanyahanam. Kaya't kung hipag at bayaw, may kaugnayan at nag-uugnayan, nagdadamayan, magandang usapan ang nangingibabaw. Kaya't batid ng Ama ang tama tumpak sa lupa, batid ng Ama ang totoong mabuti ang ginagawa, batid ng Ama ang tunay na may kabutihan, batid ng Ama ang tunay na may pagmamahal, batid ng Ama ang nagmamahal. Kaya't ang Ama ang gaganti sa lahat ng gawa ng mabuting mga anak niya. Pagpalain kayo. Nekaramanyahanam, nekaramanyahanam, nekaramanyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Masaya po bang buhay? Dapat sa ugali po pala ng tao ay hindi masakim, ano? Yung gusto mo ikaw lang unawain, gusto mo ikaw lang pagbigyan, gusto mo puro ikaw, puro ikaw. Kung ano yung hinahanap mo pala sa kapwa mo na ikaw unawain, na ikaw'y mahalin, ganun din ang gawin mo. Para magkaisa kayo at di puro kwento, ano? Salita. Alam niyo po, kapag nasa Panginoon na kayo at talagang naunawaan niyo na ang gusto niya, mababago ugali niyo, kayo na magbabago. Totoo po yan. Noon, kala ko napakahirap magbago. Hindi pala. Mas mahirap pa pala yung matulog kung di ka makatulog. Ngunit ang pagbabago ay napakagaan, napakadali kung bukal sa iyong kalooban at may takot ka na sa Ama. Kaya't kapag may tinutuwid ang Espiritu at nararamdaman nitong puso ko kung paano nagpupuyos ang Diyos Ama sa buhay ng tao, naku po, sabi ko, patawarin niyo po sila. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Alam niyo po, kailangan lang pahalagahan eh. Kayo po ba, gusto niyo magtagumpay? Kapag may gusto kang mapagtagumpayan, hindi ba babatahin mo yun, makuha mo lang ang tagumpay? Ambing sa negosyante, makamtan mo lang yung tagumpay na hinahanap mo, yung goal mo. Babatahin mo, ano? Kung minsan kahit na napapagod ka na, sige pa rin. Bakit yung po nagagawa ng tao, ba't yung ugaling magbago, hindi kayang batahin? Buhay ba nga, Ma? Sapagkat yun ang patotoo, kapag ang katwiran ng tao ang siyang pinairal, nako, napakahirap. Marami pong taong wala kang ikakatwiran sa kanya, lahat siya ang tama. May tao po ba kayong nakitang sumuko sa kanyang mali kung siya'y mataas? Meron po ba? Kaya napakasarap. Napakasarap palang magpakababa sa Panginoon. Kaya sa inyo pong lahat, nawa kayo ay makakilalang lubos sa ating Ama, Anak, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sino po ba ang anak? Sino po? Yung adoration po. Kaya laging sarado para solemn. Solemn po, ano? Kaya nga po inayos. At napakabuti ng Ama. Walang pagkabulang salita niya kung ano ang dapat niyang unahin, siyang inuuna niya. Tulad po ng adoration, na sinabi niyang mababagot aayusin sa ikatlo pagkakataon at ito na ang permis niya. Ayan po, naganap na. Diba ang sarap manalangin pag malinis? Pag tahimik, payapa. Ngunit kapag nananalangin kang taimtim, may katabi kang nanggugulo. Nako,
malis ka na lang. Doon ka na lang sa silid mo mag-isa. At makakapakipagniig kang mabuti. Kaysa naman, mga kasabayan mo nananalangin, puro mapagpaimbabaw. Alam niyo po, kahit hindi na bumigpas ang bibig niyo, pumikit lang kayo, at ang isip niyo ang nananalangin, dumudulog, kung nararamdaman ng puso niyo at kaysa niyo ang Espiritu Santo, para kayong nagsabing karap niyo ang Diyos. Pero kahit anong bulong na sabihin niyo, napakalakas, maraming sumasalangit ka, Diyos ko, Diyos ko po, Diyos ko po. Pati yung katabi mo na istorbo. Kaya ano po ang pinakamasarap na oras na makipagniig sa Diyos? Ano pong oras? Po? Yung katahimikan, na wala kang naririnig kahit na ano, kundi ang kanyang pangungusap sa iyo bilang espiritu na di mo nakikita, na damang-dama mo kung paano siya nagmamahal sa iyo. Eh sino naman po ang kikilos noon? Eh pagod na nga ang katawan ko, patana sa hanap buhay, paano pa akong gagawang gigising? Kaya naman di ka makaahon-ahon dahil kinatatamaran mo yun. Inyong pagnilayan, bakit ang Kristo, bakit si Moises pumunta pa ng bundok ng Sinai? Sapagkat doon ay walang istorbo. At purihin mo at sambahin ang Ama sa kataas-taasan niyang gawa. Eh dito ka lang sa lupa, nagrereklamo ka pa kung paakyatin ka pa ng bundok. Dahil lalo ka na. Tama po ba? At napakasarap manalangin ng malinis ang isip at ang pandama mo. Wala kang galit, hinanakit, pagdaramdam, inggit, selos. Ngunit kahit anong gawin mo, purihin ka, Ama, iniisip mo si Juan at si Pedro. Eh, si Juan at si Pedro pinupuri mo, laman ng isip mo sila. Ngunit kapag pinupuri mo ang Ama at walang laman ng isip mo, kundi ginugunita mo ang Kristo sa buhay mo, sigurado, dahil sa kanyang pagkakatawang taong pinagninilayan mo kung paano ang ginawa niya dito sa lupa, siguradong sigurado, Ama mo'y natutuwa. Buhay bang Ama? Anong oras ang katahimikan? Anong oras? Sa syudad, walang tahimik. Kahit buong magdamag, walang katahimikan. Liwasan sa daan, tugtugan. Wala. Ang makikita mo doon, paglilibang. Kaya, ikaw na ayaw ang gayon, doon ka sa tahimik. Anong gagawin mo? Tititig ka sa langit. Hindi doon sa mga ilaw, kukuti-kutita. At pakikinggan ang usapan ng kapwa. Kaya ang pangungusap ng Ama ay di mo marinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nakakatuwa nga po. Nagagawang ayusin ng tao ang buhok, pero yung isip niya ayaw niyang ayusin. Nagagawa niyang magpabango ng kanyang damit at katawan, ang kanyang puso'y ayaw pabanguhin. Dapat po nahing magpabango sa loob para pinawisan ka man. E ano ba, pawis lang yan. Ngunit kung malinis ang puso mo, mabango ka sa pananaw at pang-amoy ng Ama. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakasarap kapag ang kausap mo ay nakakaunawa. Ngunit kapag ang kausap mo, mamalik-malik mata sa'yo, hindi man naintindihan sinasabi mo, nako, manahimik ka na lang din. Sayang ang dila mo, sayang ang laway mo. Kaya, mas gusto mo bang matulog? Subalit, kapag ang mga kausap mo'y batid mong nakakadama at nakakaunawa, nag-aalab ang Espiritu para sila'y handugan.
Kaya naman, dahil alam ng Ama kung sinong tumatanggap sa Kanya at dahil alam ng Ama kung sinong nakikipagtotoo, pinag-iisa niya ang mga totoo at tapat na mga anak niya upang maaliw sila sa Kanyang salita at makadama sa Kanyang gawa. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, bigyan niyo ng puwang ang Ama. Bigyan niyo siyang puwang sa puso niyo at mapapakita niya kung sino siya. Huwag puro itong binibigyan niyong puwang. Salapi. Salapi. Puro salapi. Kaya mukha kang salapi. Bigyan mong puwang sa iyong isip ang Kanyang salita. At kapag nabigyan mo siyang puwang, maging ang salita niya ay loloobin mong gustuhin, pakinggan, at itimo sa iyong puso. Ang Kanyang pagmamahal, sapagkat gusto mong makaunawa sa Kanyang mga banal na salita. Mga mahal, maaari naman kayong mangarap na magkapera na hindi na kayo lilisya sa Kanya. Maaari naman kayong magkamal ng salapi na hindi kayo malalayo sa Kanya. Mas maligaya. Ngunit kung nakamtan mo ang pangarap mo at siya'y wala sa'yo, sayang ang buhay mo. Sapagkat may wakas ang buhay, may kamatayan. Ngunit siya, kapag nakamtan mo, naririto ka pa sa lupa, may luwalhati na, may galak na, at nakaraos ka sa impyerno. Yung mga kasama mong impyerno, impyernong lupa. Buhay ba ang Ama? Kaya, kapag ang mga kasama mo, nagkakasiyahan kayo at nagkakatuwa, nagkakaintindihan, di ba kasarap kasama? Ngunit kung ang alam niya ay sa Kanya lang, mahirap kasamahin. Sapagkat, ano man ang gawin, ano man ang sabihin, di niya mawawaan, di niya matanggap, di niya manamnam. Kaya't napakahirap ang kalalagayan ng mga totoong lingkod. Subalit mahirap man ang kalalagayan, Ama ang nagpapagaan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib kayo ng pangunawang totoo, at matigib din ng puso nyo ng galak at pagmamahal mula sa Ama. Pagpapalay kamtin nyo sa iba't ibang uri ng pagpapala at kayo'y masyahan, magalak na totoo, sumibol ang liwanag sa buhay nyo. Maging makulay na buhay ay kamtin nyo. Pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ang Diyos, ano? Bukas po muli ang ating ikalawang araw ng nobenaryo.